araw sa inyo, aking mga mag-aaral. Ako muli si Miss Okendo at tatalakayin natin ang aralin sa Quarter 1, Week 1, Day 2 sa inyong module. Munting paalala, ikaw ay magtala ng mga importanteng impormasyon o keywords upang mas maunawaan mo ang ating aralin. Maaari mo din namang panoodin muli ang video guide na ito bilang gabay sa pagsagot mo ng module. Ang ating paksa para sa araling ito ay ang lipunan at ang bumubuo nito. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan na natatalakay ang katuturan ng lipunan at ang mga bumubuo nito. Sa nakaraang video guide, alam ko na natutunan mo na ang mga isyong panlipunan ay nagaganap sa isang lipunan, kung kaya't mahalaga na malaman, masuri at maunawaan natin kung ano ang lipunan at ang mga bumubuo dito. Bago tayo magsimula, alamin muna natin ang kahulugan ng lipunan. Ang lipunan ay nagmula sa salitang ugat na lipon na nangangahulugang pangkat. Ang mga taong ito ay nagsasama-samang naninirahan na mayroong iisang batas, tradisyon, at pagpapahalaga. Alam niyo ba, noong unang panahon, ang mga tao ay nagmula sa pagiging lagalag, di naglaon ay naging iisang pangkat. Habang lumilipas ang panahon, naging matatag ang bawat pangkat ng tao at nagkaroon ng kanya-kanyang kakayahan na maipagtanggol hindi lamang ang kanilang mga sarili, kundi mismo ang kanilang pangkat. Maaaring ang kanilang mga gawi ang naging dahilan upang magkaroon sila ng sariling wika, sining, arkitektura, edukasyon at maging sariling pamahalaan. Nagkaroon din sila ng kulturang kinagisnan at nakasanayan na tinatanggap at patuloy nating nililinang sa kasalukuyan. Narito ang iba pang kahulugan ng lipunan ayon sa ilang sosyologiko. Ayon kay Emil Durkheim, ang lipunan ay isang buhay na organismo kung saan nagaganap ang mga pangyayari at gawain. Ito ay patuloy na kumikilos at nagbabago. Binubuo ang lipunan ng magkakaiba, subalit magkakaugnay na pangkat at institusyon. Ang maayos na lipunan ay makakamit kung ang bawat pangkat o institusyon ay gagampanan ng maayos ang kanilang mga tungkulin. Ayon naman kay Karl Marx, ang lipunan ay kakikitaan ng tunggalian ng kapangyarihan. Ito ay nabubuo dahil sa pag-aagawa ng mga limitadong pinagkukunang yaman upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Sa tunggaliang ito, nagiging makapangyarihan ng pangkat na kumokontrol sa produksyon. Bunga nito, nagkakaroon ng magkakaiba at hindi pantay-pantay na antas ng tao sa lipunan na nakabatay sa yaman at kapangyarihan. Ayon naman kay Charles Cooley, ang lipunan ay binubuo ng tao na may magkakawing na ugnayan at tungkulin. Nauunawaan at higit na nakikilala ng tao ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa iba pang miyembro ng lipunan. Makakamit daw ang kaisang panlipunan sa pamamagitan ng maayos na interaksyon ng mamamayan. Lagi nating tandaan, magkakaiba man ang pagpapakahulugan sa lipunan, sila naman ay nagkakaisa na ang lipunan ay binubuo ng iba't ibang institusyon, ugnayan at kultura. Narito ang magandang katangian ng isang lipunan. Una, may disiplina ang mga mamamayan. Pangalawa, pantay-pantay ang oportunidad para sa lahat. Pangatlo, may kapayapaan. At pang-apat, umiiral palagi ang katarungan. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng sociological imagination? Ayon kay C. Wright Mills, ang mga tao ang pinakamahalagang elemento ng lipunan. Ang sociological imagination ay nangangahulugang ugnayan ng personal na karanasan ng isang tao at ng kanyang lipunang ginagalawan. Ngayon ay magkaroon tayo ng halimbawa tungkol sa sociological imagination. Tingnan ang larawan na makikita sa inyong harapan. Tama, makikita ang pagkahuli ng estudyante sa pagpasok sa paaralan. Kung gagamitin natin ang sociological imagination, may iugnay na hindi lamang personal na issue ang pagkahuli ng mag-aaral sa pagpasok sa eskwelahan. Maaaring ito ay dulot ng malawakang suliraning pantrapiko na maituturing na isang isyong panlipunan
na talaga namang nakakaapekto sa isang individual. Tingnan natin ang susunod na larawan. Tama. Nakikita natin na sinusubukan ng isang batang babae na magbawas ng timbang upang magmukhang kanais-nais ayon sa kagustuhan ng lipunan. Kung titingnan natin sa sociological imagination, makikita natin na nahuhumaling ang lipunan sa mapuputing kulay ng balat. Pagpapapayat ang sentro ng kagandahan. Sa ganitong uri ng representasyon ay nakakaapekto sa maraming tao, direkta man o hindi direkta, dahil may mga ganitong uri o klase ng sitwasyon na humahantong sa sakit na anorexia na nagiging isang social issue. Tingnan natin ang sumunod na larawan. Makikita na ang lalaki ay rejected o hindi makuha o matanggap sa kanyang trabaho. Kaya naman, siya ay nalulong sa illegal na gawain. Kung iisipin, maaaring sabihin ng iba na masama ang kanyang ginawa at kung bakit hindi gumawa ng ibang paraan upang kumita ng pera. Ngunit, kung nakikita mo ang kasong ito sa pananaw ng sociological imagination, makikita mo ang malawakang pagbaba ng ating ekonomiya, kawalan ng hanap buhay, at malawakang kahirapan. Ito ay nagiging problemang pampubliko o panlipunan. Ang pangyayaring ito ay may direktang epekto sa buhay ng lalaking ito. Ang tanong ni Juan, bakit nga ba mahalaga ang lipunan? Sa pamamagitan ng lipunan, natatamo ng bawat mamamayan ang kanyang kaganapang bilang isang tao. Mahalaga ang lipunan sapagkat dito nahuhubog ang ating pagkatao, maging ang mga taong nakapaligid sa atin. Iyong tandaan ang mga sumusunod na impormasyon. Ang lipunan ay nagmula sa salitang ugat na lipon na nangangahulugang pangkat. Ang mga taong ito ay sama-samang naninirahan na mayroong iisang batas, tradisyon at pagpapahalaga. Pangalawa, magkakaiba man ang pagpapakahulugan sa lipunan, sila naman ay nagkakaisa na ang lipunan ay binubuo ng iba't ibang institusyon, ugnayan at kultura. Pangatlo, ang sociological imagination ay nangangahulugang ugnayan ng personal na karanasan ng isang tao at ng kanyang lipunang ginagalawan. At ang panghuli, mahalaga ang lipunan sapagkat dito nahuhubog ang ating pagkatao, maging ang mga taong nakapaligid sa atin. Naunawaan mo ba ang ating aralin? Mahusay! Handa ka na para sagutin ang mga gawaing nakapaloob sa inyong module. Alam kong kayang-kaya mo yan. Abangan mo ang bagong video guide tungkol sa panibagong aralin sa kontemporaryong issue. Huwag mo ding kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod na aralin. Hanggang sa susunod na talakayan!